Ako po si Dr. Teodoro Martin ng Justice Jose Abad Santos General Hospital. Ang ating pong ospital ay located sa District 3 sa Numancia Street, Binondo, Manila. Ito pong ospital na to ay pinatayo ng ating galang-galang na Mayor Alfredo S. Lim noong 2009. December 15 po kami nag-open at kami po ay naging fully operational noong January 2010. Ang ating pong ospital ay isang terserong hospital, 150 bed capacity. Kami po ay naunang nagkaroon ng lisensya para bilang isang paanakan o isang maternity hospital. Kami po ay ginawaran ng Department of Health ng ganitong klaseng lisensya at makaraan po ang isang taon, kami naman po ay na-upgrade bilang isang general hospital. Kaya ang hospital po ng Justice Jose Abad Santos General Hospital ay nakilala bilang isang maternity hospital at sa ngayon naman po ay kami po ay tumatanggap ng kahit anong karamdaman basta po dumulog sa ating mga pasilidad. Ang aming pong first floor ay dito po located ang ating emergency room kung saan lahat po ng pasyenteng nangangailangan ng emergency medical services, sila po ay ginagamot at binibigyan ng libreng serbisyo. Ang ating pong pharmacy kung saan ang ating mga gamot ay nanggagaling. Ito pong ating pharmacy ay bukas 24 oras. Kaya lahat na gamot na kailangan ng pasyente ay dito po nanggagaling. Ito pong ating pharmacy din ay walang bayad na pharmacy. Kaya lahat po ng gamot dito ay libre para sa mga pasyente. Ang ating pong laboratory ay nasa tabi rin po ng ating emergency room kung saan kung kailangan ilaboratorio ang mga pasyente, dito po ginagawa ang eksaminasyon ng dugo, ihi, ng dumi. Ang ating pong laboratory ay lisensyado ng Department of Health bilang isang tertiary laboratory sapagkat ang ating pong laboratory ay may mga equipment tulad ng blood chemistry, hematology, ng ating pang blood culture, pang blood typing, pang examination sa ihi. We have different microscope, we have refrigerator, mga high-tech equipment sa ating laboratory na ginagamit para makatulong sa pag-diagnose ng iba't ibang klase ng karamdaman. Ang ating radiology department kung saan nagbibigay ito ng serbisyo kung kailanganin ang x-ray ng isang pasyente, x-ray sa baga, x-ray sa ulo, x-ray sa iba't ibang parte ng katawan. Ang ating pong x-ray machine ay isa sa mga machine na nandito po. Ganun din po ang ating mobile x-ray. Meron din po tayo niyan kung kailangan hindi makabangon ng pasyente, nasa emergency room. Yung x-ray machine po natin ang pupunta ron sa emergency room para siya ay magawa ng mga procedure. Ang ating ultrasound unit, meron po tayong makina rito na tinatawag na ultrasound machine na siyang ginagamit sa mga pasyenteng may mga bukol sa tiyan, may mga iba't ibang karamdaman na nadidetect ng ating ultrasound machine. Ito pong machine na to ay 3D machine. Colored po ang ating machine. Sa ating pong lobby ay nandun po ang ating admitting section kung saan po nakahouse ang ating mga empleyado na siyang kumukuha at nagre-record ng mga pangalan, mga address ng mga pasyente at kung saan po sila magpapatingin. Katabi po ng ating admitting section, yung ating waiting area sa ating outpatient department kung saan dito po nakaupo ang mga pasyenteng ating gagamutin sa outpatient. Ang ating outpatient ay nahahati sa iba't ibang departamento. Sa unang kwarto po ay makikita natin ang internal medicine. Ang internal medicine po ay binubuo ng iba't ibang specialty tulad po ng gastroenterology, yung mga sakit sa tiyan, sakit sa bituka. Meron po tayong mga specialistang doktor dito na nanggagamot dyan. Meron din po tayong mga cardiologists, meron tayong mga pulmonologists, mga sakit sa baga, sakit sa puso, ay ginagamot po dito sa unang kwarto. Ang internal medicine, kinekater po nitong pasyente ay mga pasyenteng 18 anyos pataas hanggang senior citizen. Meron din po tayong dermatology dito, meron tayong psychiatry, iba't ibang division po ng internal medicine. Sa susunod na kwarto naman ay ang ating pedia department kung saan ang mga bata ay ginagamot, binabakunahan ng libre at meron din po mga specialty section dito sa atin. Meron kaming pediatric pulmonologist, pediatric neurologist, may mga neonatologist po tayo dito, meron tayong pediatric infectious disease, meron din po tayong intensivist na iba't iba rin pong sangay ng pediatric ang ginagamot ng libre dito sa ating ospital. Ang ating surgery department kung saan naman po dito naggagawa ang ating mga siruhano ng mga minor procedure, mga operasyon na mga bukol na inaalis. Meron din tayong mga gamit dito. Ang ating pong surgery department ang nangangasiwa dito, yung mga nasugatan, yung mga iba't ibang klase na sakit na may kinalaman sa pag-opera. Sila po ang nangangasiwa. Ang ating ENT department kung saan ang ginagamot dito yung mga karamdaman sa ilong, bibig, sa tenga, sa mata,
Sa ating Opta Department, meron po tayong mga makina dito. Yung Opta Department natin ay kumpleto ng slit lamp, kumpleto po siya ng pangtingin para malaman kung may katarata, kung mayroong problema ang mga mata ng ating mga pasyente. Dito po meron tayong mga espesyalistang ophthalmologist, ang ating psychiatry department. Dito po yung mga taong medyo namumroblema, nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Meron tayong espesyalistang doktor na tumitingin para sa kanila. Ang ating social service department kung saan dito po kinaklasify ang mga pasyenteng dumudulog ng serbisyo sa ospital. Ito po ay libreng pag-analisa ng kanilang kalagayan sa buhay. Kung wala silang PhilHealth card, sila rin po ang nag-a-assess. Ang ating obstetric and gynecology, ito po yung outpatient department kung saan ang pila ng ating pasyente rito ay napakarami. Madaling araw pa lang nakapila ng mga pasyente rito. Nagke-cater kami ng mga 200 to 250 patients a day sa ating outpatient sa obstetric and gynecology department. Kung saan ang mga buntis ay sine-check up at binibigyan ng bakuna sa tetano kung kailangan silang bigyan at kung kailangan prenatal check-up, binibigyan ng mga bitamina para maalagaan ang kanilang pagbubuntis, para maging malusog paglabas ng kanilang mga anak, pati yung mga pap smear at yung iba pang mga test para ang isang babae ay matingnan ng maayos kung sila ay nagkakaroon ng ibang klase pang karamdaman. Ang ating dental services kung saan ang mga problema sa ngipin, sa bibig ay dito ginagawa. Kami po ay nagbubunot ng ngipin. 5 po ang ating dentista rito na bukas po ang ating outpatient department mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 7 pa lang ay nagsisimula na ang ating outpatient hanggang alas 5 hanggat may pasyente kami po ay nagbibigay ng serbisyo dito ng libre. Dito po sa hospital natin, wala pong binabayaran ng pasyente. Ultimo po sa gamot, ang hospital ang nagpo-provide ng mga gamot. Sa second floor naman po ng ating building ay matatagpuan ang operating room at ang delivery room. Doon po sa operating room, dito po meron tayong 2 kwarto para sa general surgery at meron din tayong tinatawag na C-arm X-ray. Itong X-ray na ito ay ginagamit habang nag-oopera para ang pasyente hindi na po binababa kasi nga po inooperahan sila, sterile ang pasyente. Dito na po ginagawa yung procedure na to sa loob ng operating room. Ang ating pong ospital ay meron din ganitong pasilidad para sa pangkalahatang kagamutan o pagbibigay ng serbisyo o kagalingan ng isang pasyente. So itong lahat ng serbisyong to ay binibigay ng libre din. Sa kabilang kwarto naman po ng operating room ay meron isang kwarto dito para sa ophthalmology kung saan meron tayo ditong phaco machine. Meron po tayong microscope na nangangalaga din sa pag-oopera at paggagamot sa mga taong may katarata, may problema sa paningin, may mga infeksyon sa mata, nangangailangan ng serbisyo ang pag-oopera. Sa kabilang dako naman ng ating second floor ay ang paanakan kung saan dito kami na kilala ng mabuti sapagkat ang ating hospital ay initially nakilala bilang isang maternity hospital. So dito po sa ating paanakan ay napakarami pong nanganganak. Kami po yung nakilala rin kung natatandaan nyo na nagpaanak ng triplet, quadruplet sa loob lamang ng 2 linggo. Ito pong mga batang ito ay pinanganak dito sa hospital ng libre. Naging maayos naman po ang panganak ng ating mga quadruplet at triplet. Ito pong ating delivery room. Sa isang araw po ang pinaanak po namin dito ay maabot ng 20 hanggang 30. Kaya sa isang buwan, mahina ang 600 deliveries po. Both normal at cesarean. Ito po ay libre rin po. Wala kaming sinisingil dito sa pasyente. Ito po ay provided ng hospital. Ang pondo nito ay nanggagaling sa City of Manila. Meron din kaming colposcopy machine na ginagamit din sa mga pandiagnose ng iba't ibang karamdaman sa ating mga kababaihan. Sa kabilang kwarto naman po ang ating neonatal intensive care unit kung saan ang mga bagong panganak na bata ay nilalagay muna at inaayos, binibigyan ng paunang serbisyo. Kung sila ay maayos na, sila po ay nililipat na sa 4th floor katabi ng nanay na tinatawag nating rooming in at pinag-breastfeeding po natin. Ang ating pong neonatal intensive care unit, 8 po ang aming incubator, meron kaming transport incubator, meron din kaming respirator, mga makina na pang-monitor ng oxygen, pulse oximeter, yung ating mga Billy light, meron din po tayong mga gamit dito. Sa ating pong 3rd floor, ang unang makikita natin pagpanik ng hagdan ay ang aming ultrasound unit para sa mga buntis. Itong serbisyong ito ay isa na rin sa mga serbisyong ibinibigay namin sa mga buntis nating pasyente para mapangalagaan, maalam natin kung anong maging kalagayan ng kanilang mga baby sa loob ng kanilang sinapupunan. We have our nurse station, yung ating ward po kung saan dinadala yung mga pasyenteng ina-admit na galing sa emergency room at dito po sila inaasikaso ng ating mga nurses, ng ating mga doktor at ng ating pong oxygen. Kung makikita nyo, centralized po ang ating oxygen. Bibihira na po ang hospital na ganito po. Hindi na kami gumagamit ng mga tangke-tangke.
Meron kaming mga kwarto dito sa ospital na non-medical kung tawagin. Tulad nitong kwarto ko na to, itong director's office, na kung saan marami araw-araw may nag-a-ask ng mga serbisyo dito, nag-inquire, binibigyan namin ng iba yung serbisyo sa mga nangangailangan serbisyo medical sa ospital. Sa amin po dumudulog sa opisinang ito. Meron din kaming admin office kung saan ginagampanan naman nila yung mga paperwork ng ospital. Yung aming chief of clinics kung saan nag-oopisina yung head ng mga doktor. Doon naman po sa kabilang room yung ating nursing service department kung saan ang mga nurse natin ay nag-oopisina. Yung mga supervisor, yung mga paperwork nila, yung attendance nila, dito rin ginagawa lahat yung paperwork sa opisina ng mga nurses. Meron kami dito conference room kung saan nagko-conduct kami dito ng mga lectures, mga meetings, at lahat ng klase ng pakikipag-ugnayan dito rin namin ginagawa. Kung kami may mga bisitang foreigner, bisita galing sa ibang lugar, dito kami nagko-conduct ng aming mga meetings. 100 seats ang available dyan sa aming conference room. Yung budget officer namin, meron sarili sila, yung ating accounting, nandito po. Ang ating dietary section, yung ating kitchen. Sila po ang nagluluto, nagpe-prepara ng pagkain ng mga pasyente. Kung ang pasyente ay mga kailangan ng computation para sa kanilang diet, tulad ng mga diabetic patient, meron kaming mga nutritionist dito, dietitian, na siyang eksperto kung anong ipakakain o tamang ipakakain sa pasyente. Dito po sa hospital, libre po ang pagkain ng mga pasyente. We provide free breakfast, lunch, and dinner. At lahat po ng aming mga kwarto dito ay aircon. Kaya kami po ay nagugustuhan yung aming pong serbisyo. Siguro dahil nga sa maganda ang aming serbisyo, nagiging popular na po ang hospital, nakikilala na kung saan-saan. Kaya sabi nga ako ni Mayor, kayo lahat ng pumunta sa ospital, kailangan tanggapin ninyo at gamutin. Kaya kami naman po sa kanyang policy na ito ay sumusunod. Kami tinatanggap namin ang kahit sinong pasyenteng pumupunta sa ospital. Kahit hindi ho sila taga Manila, meron po kaming tinatawag na mga solo room. 8 ho ang aming solo room kung saan kung kailangan i-isolate yung mga pasyente o kailangan may sakit na nakakahawa, nilalagay po namin to sa isolation room. Doon po sa dulo yung aming warden kung saan meron kasing mga sakit na kailangan mong ihiwalay dun sa mga ibang klaseng sakit. So may mga kailangan kami i-classify na sakit na kailangan hindi magkakasama. Kaya iba-iba po yung kwarto ng ward na ito. Yung aming PhilHealth room kung saan inaasikaso ang mga PhilHealth services, lahat ng klase ng paperwork sa PhilHealth, nandito po, may sarili pong kwarto yan. Tayo naman po ay dumako sa ika-4 na palapag kung saan lahat po ng nanganak na pasyente doon sa unang malaking kwarto, we have a 50-bed capacity po sa kwartong ito kung saan dito po nilalagay yung mga nakapanganak ng pasyente natin. Kasama po nila ang baby nila para mag-breastfeeding. Dumako po tayo doon sa pediatric ward kung saan mga bata kung nagkakasakit ay dito nilalagay. Meron din ho tayong 50 bed dito na inaasikaso rin at binibigyan ng libreng serbisyo ng ating mga doktor at mga nurses. Dito po sa heart station, meron po tayong tinatawag na 2D echo machine kung saan meron tayong mga mahuhusay na cardiologist na gumagamit nitong makinang to. At itong makinang to ang isa sa mga diagnostic equipment para malaman kung tayo may karamdaman sa puso. Meron din kami mga ECG machine, meron kaming stress test machine, meron kami mga cardiologist dito na nag-supervise at meron kami mga sonographer at mga echocardiographer na siyang nangangasiwa ng departamentong to. Ang aming endoscopy unit kung saan ang endoscopy machine ay nakalocate, meron tayong gastroenterologist po din dito. Ito po yung doktor na espesyalista sa mga karamdaman mula sa daanan ng pagkain hanggang sa bituka, hanggang sa sikmura. Binibidyo po yung karamdaman natin sa mga bituka para malaman kung anong klaseng sakit meron tayo. Meron po kaming 4 na ambulansya. Ito pong ambulansya namin ay siyang naglilipat o kung kailangan ng pasyente ilipat o dalhin sa isang ospital o may kukunin kaming pasyente sa ibang ospital, idadali naman sa amin. Siya po ay extension ng ating ospital. Itong ang mga ambulansya to na nagpo-provide ng libreng serbisyo. Ito po yung mga makabagong ambulansya na kumpleto ang gamit sa loob. Mayroong pangkuha ng blood pressure, may oxygen tank, may mga ambubag, may mga laryngoscope kung saan parang rin po siyang isang hospital na nakasakay sa isang sasakyan para kung magkaroon ng problema ang pasyenteng sineserbisyo nito, kasagip buhay agad dun sa pasyenteng nakasakay sa loob ng ambulansya. Libre po ang aming mga ambulansya. Wala pong binabayad ng mga pasyente nito.
So meron din kaming tinatawag na morgue sa likod ng ating ospital. Meron kaming 4 na freezer doon na kung halimbawang may namatay, doon muna namin nilalagay para ma-preserve yung bangkay. At ito po ay libre din pinoprovide hanggang kunin ng kanilang mga serbisyong punerarya bago nila kunin. Sapagkat sa iba po, binabayaran po ang paglalagak ng bangkay. Ito po sa ospital, libre po. Lahat po halos ng serbisyo dito, libre. Kaya wala na pong hahanapin pa sa ospital natin dito sa Maynila. Ang Justice Jose Abad Santos po ay pang-5 ospital ng City of Manila. Kami lang po ang city na mayroong 6 na ospital bawat distrito.